Eto pa, sunod. Mga kababayan, ano yang sunod, Ken? Naku, mga kababayan, manggigigil na naman ang mga galit kay Dilulo nito, Cayetano. Mga kababayan, kilala nyo naman siguro si Mike Abe. Mga kababayan, si Mike Abe po ay naggawa ng reaksyon patungkol kay Cayetano na kung saan mga kababayan, ang sabi ni Mike Abe, napakadelikado daw maging kaibigan ni Cayetano kasi kapwa niya senador, tinatakot at nilaglag lahat ng sikreto. 'Di ba? Kapag ganyang tao, mga kababayan, tanungin ko po kayo, magtitiwala pa ba kayo? Na imbis na ang sikreto na kayo-kayo lang nag-usap, binubulgar isa-isa. Ito mga kababayan, pakinggan nyo si Mike Abe. Sabi ni Mike Abe, napakadelikadong tao, no? Ni Alan Cayetano. Ito Delikado palang kaibigan nito si Alan Peter Cayetano, Senador. Tama. Delikado rin pala itong kwentahan mo o kwentuhan mo. Bigyan mo ng mga impormasyon. Tama. Pag kayo ay magkakakampi pa. Alam niyo bakit? Sa dami po ng kanyang ginagawang press conference, review ko yung ilan sa kanyang mga pinagsasabi at ginawa. Yes, napanood din namin yan. Meron isang portion doon na ako parang hindi lang isa, ilang beses niya binanggit ko. Na parang ang banta niya sa kanyang mga kasamahan. Huwag kayong magkaila, kilala ko kayo. Dati tayo magkakasama. Diba? Pag mga ganyang bagay, mga kababayan, ikaw, tanungin kita, kahit normal na tao ka, hindi ka politiko, kapos may ganyan kang kaibigan, magtitiwala ka pa ba? Magtatagal ba kayo? Isasama mo ba siya sa mga usaping ganyan? Malamang sa malamang iiwasan mo. Bakit? Bulgaria Bulgar. Sabi nga ni Montulfo, bading daw kasi. Grabe no, sa totoo lang mga kababayan, mahirap yung magkaroon ka ng ganyang kaibigan. Yung sa panahon na nag-uusap-usap kayo ng mga tawag dito, importanteng bagay, andyan siya. Tapos pagdating ng panahon na magkaroon kayo ng hindi pagkaunawaan, ay ibubulgar lahat niya. Eh di ba ang pangit ng ganun? Di ba? Oo. Ang inyong mga kwento at ating pinag-uusapan, ano yung alam niyo sa akin at alam ko sa inyo, alam ko. Hawak ko yan. Meron akong ebidensya laban sa inyo. Okay, delikado yan. Delikado hindi talaga. Hindi ko pwedeng iparinig sa inyo dahil baka ako'y copyright ng mamang yan dahil kanya yan sa kanyang Facebook page saka press conference. Kaya ako sinabing delikado. Alam niyo, di ba, ang sinasabi niya, tayo mga senador, 24 lang. Tayo madalas magkakasama. Nagkukwentuhan tayo, may off the record, merong illegal, kung anong lahat ng usapan, napapalitan tayo ng impormasyon. Napapalitan tayo ng kaalaman. Yung alam ko, alam din ninyo. Kaya huwag kayong magmalinis. Ilalabas ko kung sino kayo. Ay, delikado yan. Diba? Delikado yung ganun, mga kababayan, sa totoo lang. Kaya, hindi magtagal itong si Cayetano, walang tatanggap nitong partido. Sa totoo lang, mga kababayan. Walang tatanggap dyan na partido. Bakit? Kasi ganito yan Ang mali kasi ni Cayetano, mga kababayan, ilang beses na kahit kayo napanood niyo sa live niya sa Facebook. Una, ang kaaway niya, 1, 2, 3 lang. Magugulat ka, yung mga hindi naman umaaway sa kanya, dinadamay niya. Yan ang mahirap, mga kababayan, yan ang mahirap. Kung halimbawa, kaaway mo, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, si Tito Sen, at saka si Rapi Tulfo, yun lang dapat. Magugulat ka yung pangalan ni ganito, pangalan ni ganyan, nadadamay. Tapos magbibigkas pa, kayo, lahat. Diba? Ganyan ba? Actually, mga kababayan, ganyan yung sakit ng, yung talunan. Ganyan yung sakit ng taong nagigipit. Kumakapit sa chismis. Diba? Ganyan ang tao. Mahirap maging kaibigan yan. Tama.
Pagdating ng araw, ilalaglag ka pala. O ako, Diyos ko, kung ganyan na magiging kaibigan ko, di na ako magkakaroon ng kaibigan ganyan, iiwasan ko na. Bakit? Kasi mahirap mga kababayan, mahirap yung ganyan. Di ba? Paano kung meron kang sasabihing sa kanya, kinikwento mo, sabihin mo, Panyero Alan, meron kasi akong 10 toneladang ginto, tinabunan ko dyan sa bundok Kanturatoy. Ikaw lang sinabihan ko niyan na. Tapos nung nagkaroon kami ng hidwaan, sinabi na niya, ayan yung ginto nandyan sa bundok na yan. Di patay. Hindi ubos. Kawawa ngayon, yung mga anak ko, baka kasi yung mga anak ko ay iho-hostage yun or di kaya kidnap for ransom ang mangyari doon. Di ba? Halimbawa, kikidnapin nila yun. Ibigay mo sa akin 1 toneladang ginto, ibalik namin yung anak mo. Kawawa, mapapahamak ang pamilya. Di ba? Yan ang mahirap mga kababayan. Kaya umiwas kayo sa mga ganyang kaibigan. Much better nga, magkaroon ka ng kaibigang abnormal eh. Bakit? Kasi pag tinapik mo yan, ngingiti, minsan magagalit, minsan masaya eh. Pero pag yung ganyang kaibigan na hindi mo maintindihan kung lalaki ba o binabae, kahit mga sekreto, kahit personal na impormasyon, gagamitin niya pagka naghiwalay na kayo. Tama. Paano pagkakatiwalaan ng kapwa yan? Tama. Paano kung ngayon, ganito, di ba? Siyempre, magkakaaway na sila. Siyempre, yung partidong niya yan, actually, partido sila tapos nagkakagulo sila. So ngayon, ang mangyari, yung partidong lilipatan niya na politician group, mahihirapan na siyang tanggapin. Bakit? Kasi yung unang partido na makasama niya, inilaglag niya. Siyempre, alam naman natin kapag politiko, hindi mawawala ang sikreto dyan. Huwag na tayong maging tanga. Halos po, 99.9% politician, may mga sikreto yan. Kung ikaw, magiging kaibigan mo si Alan Cayetano, magtagal ka ba? Malamang hindi. Nakikita mo na kung anong estilo niya. Kaibigan kayo ngayon, baka ilang araw makalipas, bigla kayong hindi magkaroon ng hindi pagkaunawaan baka ikanta niya ang sikreto mo, good luck sa'yo. Ngayon, hindi na ako nagtataka. Dati ginamit ko na yung video na ini-interview si Lino. Lino Cayetano, yung dating mayor. Ayan. Kanyang kapatid. Lino Cayetano. Ngayon ang general manager ng PTV4, di ba? Kinuha ng Malacanang na ginawang general manager. Sabi nga niya, tama na. Tama na ang pagkukunwari. Diba? Kasi nasaktan si Lino ng kumandidatong congressman na sinuportahan ng kanyang kapatid, yung kalaban niya. Diba? Ito isa-isa sa example yan, sabi ni Mike Abe. Ganito yan mga kababayan. Naalala nyo nung in-interview ni Mama OG, no? Ni OG Diaz, no? Si Lino, kapatid ni Alan. Galit na galit si Lino. Bakit? Imbis na ang suportahan ni Alan, si Lino, ang sinuportahan yung kalaban. Isipin yung kapatid na mismo yan magtitiwala ka pa ba kay Alan Cayetano kung siya ang makasali sa partido mo? Kapatid na nga mismo tinabla. Paano pa ikaw? Tapos magkukwento-kwento ka kay Alan sa sikreto mo, good luck sa'yo. Kaya delikado yung mga ganyan na politician na makakasama mo. Tama ang reaksyon ni Mike Abe. Pero yung napanood yung umiiyak si Lino Cayetano doon sa interview ni OG Diaz. Tumakbong mayor hindi pumayag kasi ang tatakbo yung asawa ng congressman. Imbis na suportahan siya ng kapatid niya, ay putang ina yung kalaban niya ang sinuportahan. Biruin mo, kapatid niya mismo, tinabla niya, paano pa kung ikaw, kapartido niya lang, good luck sa'yo. Parang makasarili daw galaw. So, yun yung mga more or less na nangyari. Tapos ito ngayon, doon sa kanyang mga press conference, pinangangalandatan niya na may pagbabanta at pananakot niya na kilala ko kayo, lahat ng pinag-usapan natin nung araw na tayo magkakasama, alam ko kung sino kayo at ano inyong ginawa at inyong sinasabi. Kaya huwag kayong magmalinis. Abay, napakadelikado. Alam niyo ang pagkakaibigan at pakikitungo sa kapwa, dapat may mga limitasyon din. Tama. Hindi yung
magkaibigan kayo, nagtiwala sa isa't isa. Tapos na magkahiwalay kayo, politika lang naman ito. Actually, mga kababayan, ganito yan. Tama ang sinabi ni Mike Abe. Halimbawa, magkaibigan kayo, may mga sikreto kayo sa isa't isa. Kung hindi man nilabas ng kaibigan mo na naging kaaway mo ngayon yung sikreto mo, huwag mo ilabas yung sikreto niya. Tsaka mo na ilabas yung sikreto niya kung inilabas niya una yung sikreto mo para it's a tie. Yeah? Pero ang ginawa ni Cayetano, hindi. Ang issue ni Ping Lacson ay 700 million na gastos sa panunungkulan ni Cayetano bilang SP for 24 days. Sagot agad ni Cayetano, huwag kayong magmalinis kasi alam ko lahat ang baho ninyo. So ano kinalaman dun sa baho, dun sa budget? No, which is totoo naman. Ang layo, di ba? Ganito yan. Halimbawa, kaibigan tayo. Sabi ko, noong grade 1 ako, nakaigit ako eh. Yeah? Tapos bigla tayong nagkaaway. Dahil lang sa ulam. So, syempre, pag nag-away tayo, ikaw nga, inubos mo yung ulam eh. Ikaw nga pritong kalapati ulam mo eh. Oh. So, syempre, ang sagot mo, hindi totoo yan. Hindi kami nag-uulam ng pritong kalapate. Ganun dapat eh. Pero ang sagot mo, natae ka nga sa school eh. O, di ba? Hindi ganun kasi ang layo. Prito, ulam, kalapate. Bakit ang sagot mo? Ikaw nga natae sa school eh. Di ba? Ang layo. Dapat focus kayo dun sa pinag-awayan. Huwag mong idamay yung mga nakaraan na, Diyos ko, hindi naman konektado doon sa pinag-awayan yung ulam. Ulam kalapate, bakit napunta sa natae? Dahil pareho ang diction, pareho ang kahuling word, tae, kalapate, ganon. My God. Tatakutin yung mga kasamaan mo na meron akong hawak sa'yo, meron akong alas sa'yo. Diba? Malinis. Oo. Away yan. Diyan ako lumalabas yung paglabag sa parliamentary courtesy Tama. ng mga mambabatas bilang mga senador. Kasi dapat pinapairal yung parliamentary courtesy. Pag personal na sikreto, wag mo ilabas. Kung ano lang, kaya nga 'di ba may parliamentary law na tinatawag. Kung halimbawa ikaw politiko, alam mo magkontrapartido kayo, tingnan niyo ha, ganito 'yan. Katulad kay Sara at kay PBBM, ito ha, in fairness, kung ano ang sikreto ni Sara, hindi nilabas ni PBBM. Kung ano ang sikreto ni PBBM, hindi nilabas ni Sara. O, may narinig ba kayo? Si Digong, oo, nilabas. Pero kay Sara, wala. Si BBM, wala din siyang nilabas na sikreto ni Sara. Pero ako may alam. Yeah? Kasi kung wala yung parliamentary law na yan, parang wala kang pinag-aralan. Ang dating mo, walang pinag-aralan eh. Kung ganun eh. Yeah? Ang daming sikreto si Sara na hindi alam ng mga DDS. O nilabas ba ni BBM? Si BBM ang daming sikreto. Nilabas ba ni Sara? Wala. Kasi merong tinatawag na parliamentary law. Pero kung marites lang yan sa kanto si Sara at si BBM, putang ina, ultimo bulbol niya na puti na, binulgar na ni Sara. Ultimo lawlaw na, labi-labi ng puki niya, binulgar na ni BBM. May mga pinag-aralan naman kahit papano. Yeah? May tinatawag na delikadesa. Kay Alan parang walang ganun eh. Parang usapang kanto lang eh, parang usapang squatter lang eh. 'Di ba? Daming sikreto ni Sara, daming sikreto ni BBM, pero ever since narinig niyo ba na binulgar, naglabasan silang ganyan? Wala. Pero si Alan iba. Usapin doon yung about sa posisyon. Pero ang nilabas ni Alan, yung sikreto ni Erwin Tulfo, na ilan daw mga kontraktor pabalik-balik sa opisina, alam naman daw yan ni Lacson pero tinatago, nililihim, yeah? Tapos ngayon hanapan mo ebidensya si Alan, walang may pakita. Di siya ngayon napahiya. 'Di ba? Yan, meron kasing parliamentary law o justice system. Huwag ilabas. Hindi dapat ginagawa. May respeto dapat sa kapwa. Tama. Kahit na magkatunggali sa politika, dapat may respeto pa rin. Tama. Yung dating ho ng mga banta ni Alan Peter Cayetano, senador at minority, abay parang squatter. lahat ng yan. Di gawin mo. Sige.
Tingnan natin kung madadagdagan ng kaibigan mo. At madadagdagan din ang kaaway mo. Wala naman akong pakialam niya kung ano yung hawak mong impormasyon laban sa mga senador. Tama. Laban sa mga tulpo, laban kay Soto, laban kay Gatchalian, laban kay Pinlacson. Yan ang binabanggit mo eh. Na marami kang alam sa mga yan. Diba? Pwede i-expose mo. Tingnan natin kung ano hanggang saan. Diba? Kung sa tingin mo, Senador Cayetano, dadami ang hahanga sa'yo at kaibigan mo. Alam niyo, sa totoo lang, ang ginawa ni Cayetano kasi, sabi nga ni PBBM, dalawang klase kasi ang politician sa Pilipinas. Merong tumutulong sa gobyerno, merong obstructionist. Yung tumutulong, yun yung sumusuporta. Yung obstructionist, yun yung kahit nakita niyang may ginawang tama, mali pa rin. Kahit nakita niyang nakatulong sa bayan, walang nagawa. Akala niyo nagtrabaho yan si BBM? Hindi nagtrabaho si BBM. Yun ang style ni Cayetano. Sa tingin niyo ba, pag naglabas siya ng mga sikreto-sikreto, ganyan, ganon-ganon, do you think may magtitiwala pa sa kanya? Kapag dumating ang panahon o araw na si Alan Cayetano ay tatakbo sa higher position, walang susuporta dyan. Walang susuporta dyan, mga kababayan. Alam nyo, ang politiko parang sugal yan. Ang politiko parang sugal yan. Parang bisyo yan eh. Politics is like a bisyo, like a sugal. Bakit? Sa bisyo kasi, paminsan-minsan, nagsasyabo, nagmamariwana, or nagdudroga, umiinom, tumatagay, paminsan-minsan, ganun ang bisyo. Sa politiko, ganun din yun. Paminsan-minsan nangungurakot, paminsan-minsan tumutulong, paminsan-minsan pumapasok, paminsan-minsan tamad, paminsan-minsan sinungaling, paminsan-minsan uplok, paminsan-minsan bugok. Ganun sa politiko. Sabi nga nung politiko, napanood ko sa Facebook, anong kaibahan ng politiko at magnanakaw? Sabi nung lalaki, sir, ang magnakaw bago tumakbo. Ang politiko, tumakbo muna bago magnakaw. 'Di ba? Na-real talk nga 'yun eh. Kaya nga tumahimik yung politician na 'yun eh. Kaya ewan ko kung sino yung congressman ba 'yun. Di ko alam kung sino yung congressman na 'yun na tinanong niya yung butante. Event 'yun eh, parang program. Anong kaibahan ng magnanakaw sa politiko? Sabi niya, sir, ang magnakaw muna bago tumakbo. Ang politiko, tumakbo muna bago magnakaw. Yan, gawin mo. Pero ako naniniwala, mas dadami ang mawawala ng respeto sa iyo. Tama. Pagka yung mga bagay na hindi mo dapat ilalabas mo dahil galit ka lang. Ganyan, may kaibigan akong ganyan. Alam ni Ma'am Lily Tunini yan. May kaibigan akong ganyan. Noong napansin niyang pahina na siya ng pahina, lahat ng sikreto namin nilalabas isa-isa. Ngayon, nasaan siya? Wala na siyang pera, nga. Dating ayaw kay BBM, ngayon nag-BBM na lang nag-BBM. Totoo yan, may kaibigan akong vlogger ganyan. Kung ano-anong pinagsasabi niya, invento ng kwento, nakatanggap daw ako 1 milyon, tapos ilang milyon na daw natanggap ko, ganyan-ganyan, nanghihingi daw ako. Ngayon, nung hinanapan ko ebidensya, saan yung ebidensya 1 million? 100,000 nga lang ipadala sa Western Union, black ka na eh. 1 million pa kaya? Diba, Nanay Minda? Nandiyan si Nanay Minda, nanood sa akin. Anong nangyari sa kanya ngayon? Dating binababoy si BBM, ngayon nag-BBM na, kinalaban na si Sarah. Wala na eh, nga. Wala na. May mga ganyan, hindi lang politiko naka-experience ng ganyan, kahit nga kumare niyo eh. Kahit nga pinsan ninyo, kamag-anak ninyo, kapatid ninyo, ganyan eh. Kapag kamalala na talaga yung awayan. Diba? Kilala na ni Minda yun. Siniraan ako ng siniraan, hindi ko pumatol. Ako, hanggang post lang ako sa Facebook. Ang tanong eh, asan siya ngayon? Di ba, Ma'am Sally Rugay? Asan siya ngayon? Galit ka dahil natanggal ka as Senate President. Galit ka dahil hindi kayo nagtagumpay dahil yung minority nyo, talagang minority na lang. Di ba? Ganyan yung kaibigan ko, mga kababayan.
Nagalit siya kasi yung plano niya sa grupo na gamitin kami ng gamitin at kumita siya ng kumita. Kasi nga, yung team namin, nagkaroon ng supporter. Biruin mo yung team namin kung saang abroad nakakapunta kami kasi maraming sponsor. Ang gusto niya mangyari, siya yung maglilider-lideran. Ang problema, hindi na kasi kami magkakasundo lahat kasi iba na kasi. Ang daming perang nahawakan niya, nagugulat kami, di namin alam saan napunta. Di ba? Siyempre, hindi talaga kayo magkakasundo. Bumili ng sasakyan, sila-sila lang naghatian. Di ngayon, tignan nyo, nakadalawang sasakyan ako. Ngayon, nasaan yung sasakyan? Bulok na. Asaan yung pinagbintahan ng sasakyan? Ubus na, natain na nila. Pasok pa. At ito ang aking interpretation at opinion. Diba? Pag nanatiling ganyan ang style ni Cayetano bilang leader ng oposisyon at minority leader ng Senado, huwag na tayo magtaka. Iiwan niya ng kapwa senador. Diba? Iiwan talaga si Cayetano kapag ganyan. Nanay Minda, hello po. Tingnan mo, si Joel Villanueva umalis. Si Chis Escudero umalis. Sino pa? Yung kapatid na Villar umalis. Alis din yan. Wala kay sa akin. Bibitawan yan, mga kababayan. Diba?